Ang tigas ng ulo. Etong client natin na to is hindi talaga siya pwedeng i-rebond pero gustong-gusto magpa-rebond dahil gusto niya daw bagsak na yung hair niya. Ang history pala ng hair niya is color treated and highlighted before. Nag-ash po kami dyan and then ngayon naging brassy na siya. So, ilang beses niya na rin po pinatungan ng kulay yan. Nag-DIY siya dahil hindi ko na po siya maasikaso nung nag-work ako sa Pasig. Diyan po, nag-clarifying shampoo na po tayo. Winash po natin ng isang beses yung hair niya. And then, ang gagawin po natin dyan is wet application. Mga 20% wet po siya. And then, yung gagamitin po natin pang rebond is mild variant lang siya. And hinaluan natin siya ng band protector. Ayan, nag-start na tayo ng ating application sa nape area, dun sa pinaka-back part, sa ilalim. At syempre, yung pinaka-end part niyan, which is may konti pang highlights, nag-spray lang tayo dyan ng water and also, naglagay din ako ng konting treatment dun sa dulo para hindi siya mangarag or masunog. So, ayan, na-applyan ko na lahat ng hair niya from nape area hanggang dun sa harap. And then, nag-recheck ako sa hair niya kung meron bang mga parts na hindi nalagyan ng gamot. As you can see, sinusuklay ko siya pero hindi po siya nag-rubberize. Mga ilang minutes na rin po nakalipas yan nung sinusuklay ko siya, bago ko siya i-check. So, ayan, may kita nyo, hindi siya nag-rubberize. Even yung mga highlighted part or yung mga talagang damaged na area na. So, naglalay lang din ako dyan ng spray water para hindi agad mag-react yung gamot. After ko siyang ibabad ng 20 to 30 minutes, nag-check ulit ako dun sa hair niya. So, ayan. Wala po tayo makikitang rubberized dyan or yung nagkikinky. So, it means wala pong sunog na mangyayari dyan sa hair niya. Even dun sa mga highlighted part. After ma-fully process yung rebonding cream, number 1, pinabanlawan ko na po yan ng water lang. O siya, Carlota, sabi ni Miss Heart, i-blower mo na daw yan si Madam. Char! Sa pagpaplansya naman, gumamit lang po ako ng temperature na 180 to 200 degrees Celsius. Dun sa may pinakadulong part, yung may mga highlighted part, bali pinapadaanan ko lang po siya kasi meron na rin yung previous rebond and nandun po yung mga highlighted part talaga. So, nag-focus lang ako dun sa regrowth niya and then gumamit ako ng isang plancha which is ginagamit ko dun sa pinakadulong part. And ayan na po yung outcome after natin mag-thermal reconditioning or yung paggamit natin ng flat iron. Shiny, silky, straight na siya and smooth, hindi po siya nasunog even yung mga highlighted part or sa mga dulo dahil gumamit lang po tayo ng mababang temperature. Ipapahinga lang po natin siya ng around 5 to 10 minutes bago natin lagyan ng R2 and after ng R2, babanlawan natin then proceed na tayo sa treatment natin. Ayan, after natin ng R2, nagbanlaw na po tayo. Nag-proceed na po tayo sa final treatment natin which is Wireless Keratin treatment. Yun po, meron po siyang straightening effect na up to 80 to 90%. So, maganda rin siya sa hair na follow-up after the rebond. And ito na po yung pinaka-final outcome ng rebond natin. Makikita nyo po, silky, straight, smooth na siya. Hindi po siya na-damage because of the band protectors that we used. And also, mababang heat lang yung paggamit natin sa mga flat iron natin and even sa blower. So, isa rin po kasi yung nagiging reason kung bakit nasisira yung hair or nasusunog dahil sa paggamit ng mga sobrang init na plancha. And sa mga naghahanap po ng after wash result, ayan na po yung after wash result niya. Nabanlawan na po yun after 3 days. Pangalawang ligo niya na yan. And makita nyo, wala pong sign of damage. Sa mga gusto magpa-appointment, kindly check our Facebook page account which is ABS Hair Studio Salon. PM lang kayo for appointment. Thank you!